araw na to mga kaibigan, meron ako ay share sa inyo, pero bago yan mag-unboxing muna tayo, anong produkto ito? Ito ay isang DIY power bank case na mabibili sa Shopee or Lazada. Wala lang naman mga kaibigan, gusto ko rin kasi matest ang power bank case. Malutong ang plastic casing ng produktong ito, at meron tong 8 slots para lalagyan ng 18650 battery cells. Pwede rin to sa mga may 3000 battery capacity. Ganito lang naman ang itsura ng DIY power bank case kapag may battery na. Pero suggest na rin mga kaibigan, dapat brand new cells ang ilagay nyo kapag meron kayong ganito. Mga kaibigan, pang unang recharge ko ito dito sa power bank na ito, kung mapapansin nyo, wala pa itong pangalan. Bakit? Depende kasi ang capacity nito sa ilalagay kong pangalan niya. Bago ko makalimutan, ito ang ginamit ko. Isang USB buck converter na mabibili sa Shopee or Lazada. Time check muna mga kaibigan, tignan ko muna kung nasa indicator lights ng power bank. Ayan mga kaibigan, nasa 3 bar agad. 1 hour pala, mukhang mabilis na pupuno ito. Na-complete na rin ang pag-recharge ko ng power bank sa loob lamang ng 5 hours. Matagal-tagal na rin yan mga kaibigan. Ok naman ang solar charging natin, kasi magagamit ko na to sa susunod na test. At dahil sa low bat na ang ginagamit ko phone, i-tier 1 ko nang gamitin ang DIY power bank dito sa phone ko. Tamang-tama 38% ang laman ng baterya ng phone ko. Ngayon full charge naman ang power bank. Tignan natin kung hanggang anong oras tuma-charge.
Hindi ko nabantayan ng maigi ang ginagawa kong testing kasi gabi-gani na rin yun, na-check ko lang ito nung umaga na. At as you can see mga kaibigan, hindi niya na full charge ang phone ko. Sa second test natin mga kaibigan, subukan ko ulit ang pagre-recharge sa phone, kasi nai-recharge ko naman ang power bank sa wall charger ng phone ko. Sige, tier 1 na natin. Hinintay ko ang phone hanggang sa umabot ng 85%. Since 38% umabot din ito ng 2 hours and 20 minutes, nasa 1 ampere lang ang nilalabas ng power bank na ito, pero pwede na rin to. Ito na ang resulta ng battery capacity ng DIY power bank. Meron lamang itong 7,000 mAh kasi na-charge niya ang cellphone ko ng isang beses. Ngayon mga kaibigan, anong reaksyon nyo? Comment down below.